Sir, going back dito sa tupa, ang main purpose mo sa tupa, hindi for breeding, no? Hindi kagaya nung sa goat. Ang purpose mo dito, for meat, sir? Meat. For meat. For family use. For family use. Pero, ang nagiging problema ko, ang bilis dumami, Oh. kailangan may market ka din, nabawasan mo. Oh, I see. Yun ang nakikita ko na sabi sa kanya, bawasan mo, dadami, mahirap pagpakain. Or mahina kayo kumain ng karne. ng karne. Ako lamang ang kumakain, naman maliit po na rin ang kain ko. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Pag ano, Mga steak cut. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. ang ginagawa po dito, bibili po sila dito ng buhay. Sila nang Tapos later magkakatay. nila. Minsan may mga kaibigan ako, pinagluluto, pagkapat nagluluto ko, pinapadala ko. Makatingin kayo. Masarap din to kahit yung pinapaitan. Hindi ko po po Natikman mo na. Yun din. Kung ano yung kambing. Kung anong mga luto sa kambing. Yun din. Wala na. Mas masyebo lang. Mas may taba nga lang ito. Pero masarap din. Ang nag-ano nga lang niya na yung preparation ng pagluluto, yung Preparation yung paglilinis. Talaga. Opo. Ay, akatawa, yung steak ko ganda. Kita ko dyan sa mga itulyo ko. Nakahiwa ka nung libo na. Oo. Kahiwa ka na konti. May restaurant sa Tagaytay na yung isang ganun lang, yung isang Tomahawk. Oo. Grabe, mahal. Libo ano. pag marami kang tupa or kambing ko. Oo. Kung ikaw nga lang direct may sasakyan yan, di sana magdala ka niyan isang may sasakyan naman. Wala po Wala Wala. Baka umamoy. Ang inuubos ko dyan mauna yung mga lalaki. Oo. At ako yung magtatry, nagawa na ako ng lechon na yung naikot. Ayaw po. Kung mag-lechon ako yung bata pa. Yung mga 6 months gayon, 6 months gayon. Bata pa. Para malambot. Busy pa nga lang, kaya hindi masyadong mapag-pukusan. Opo. Iba rin to? Hindi ka na nag-build ng bagong housing. Flooring na lang. Repurpose lang yung garahe. Mahangin pa din, Dok. Direct pa. Baka pag dumami to, sir, i-extend mo pa to. Ay, hindi na. Hindi na, ayaw mo na. Dalawa lang ang nag-aalaga ko na sila talaga tigisan ng farm. Direct tatakaw na lang kami. Dadamihan na lang ang Hirap, lutuin, kakatayin. mahirap mag-supply ho ng pagkain. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Yun lang, tama po. Yun nga po ang sabi ng mga expert. Kung anong kaya mo pakainin, yun lang dapat alagaan mo. Lahat ng mga sasakyan na yan, sir, gumagana pala yan? Nag-isiga na po yan, kaso wala hindi ko na pinagagamit. Yung iba. Kapon direct, saan kayo galing? Kahapon sa bahay lang. Nag-garden naman ako. Everyday ba, direct may ano kayo? Mga siguro in a week time, 3 times ako lang sa bahay. 4 times lumalabas. Ganun. Talagang hindi nawawalan ng sa isang linggo. Hindi pwede eh. Ando ng... Okay, Jeff. Yan. Bali, dito po kami nag-i-stock po ng gatas. Wow! Yan. Dapat po, pinupuno namin to.
Para sulit naman po yung pag-stock namin. Para sulit yung kuryente. Hindi po, kasi nauubos din po agad yan eh. Like ito, gano'ng kabilis mo lang ubusin to ng mga kambing din? Ito po, mga 10 to 15 days. Ubus na to? Opo. Sa 300 liters po ito eh. Wow. Pero kapag ginanto po namin, for animal consumption na lang po. Pag freezer, Pag gagamitin pang tao, fresh po talaga ang ginagamit. fresh talaga. Opo. Ang lakas naman ho ng gamit niyan ay depende sa dami ng iyong kids. Po. Pag ano. Meron pa po dito sa kabila. Ito po yung milking machine namin. Kaso di na po namin ginagamit. Matrabaho po. Ito parang wala na pong laman to. Supply. Ito, nagtatago din po kami direct ng colostrum. Pwede pa rin. Opo. Wait lang. Hanap po ako ng ganda dito. Yeah, katulad po niyan. Colostrum po ito. Unang Yung unang gatas. ng kakaanak lang. Ito, number 20, day 1. Ibig sabihin, pinakapuro pong colostrum to. Bakit na i-freezer nyo? Hindi na-consume agad? Ito po minsan ay sobrang dami ng supply Gatas ng nanay. ng nanay. So, hindi po nauubos ng anak. So, nagtatago po kami. Para in the future po, yung may nagkakataon po kasi yung iba pong mga nanay hindi nakakapag-produce ng maraming colostrum. So, Yan at least ibibigay. may stock po kami dito. Ito po, mas puro po ito. Pag nag-green na yung kulay, para iba na yung kulay niya. Ang purong gatas po kasi halos puti lang eh. Ito, mas puro po ito. Ayan. Marami po kaming stock ng colostrum. Yan. Colostrum. Ito po, sigurado ko colostrum po ito ng saanin. Ang dami po eh. Naka 1 litro. Yan. Iba po yung kulay niya sa gatas. Iba. Yan. Parang mas dark yellow. Dark po ito. Pati malapot-lapot po yung colostrum. So, as a breeder po, magtago po tayo lagi ng colostrum. I-harvest po natin sa mga inahin po. Yan, colostrum din po ito. Yan, sa saanin. Kasi pag hindi po nakainom ng colostrum yung anak, sakitin po. Yan, direct. Next, magpapadeliver po ako ng gatas ulit dito. Kailangan ko po laging puno yan eh. Kasi minsan po, walang mabilhan talaga. Kapag Yan nyo direct next time sa naman tayo. Nara. Sa farm. Maganda-ganda na. Yes, sir, ha? Pag maganda. Sir, ha? Dahil Next, balik. Ngayon direct, lampas gahita na eh. Pero pag tagal, siguro, mas maganda Gusto ko rin talaga makita yun kasi parang update din, sir. Schedule natin direct na na Yung mayabong. Mayabong. o yung pag summer, may ano siya, may dahon na. Ngayon po, bago pa lang ngayon ang dahon, dahil pag December kasi yan, walang dahon. Yung nalalagas po, no? Tagalaga. So, ngayon ay pa nagdadahon. Pero makapal na rin ang dahon. Pero kung pupuntahan mo yun ng mga second quarter, May abong na. ay may abong talaga yun. Sarado ng itaas. Namumulaklak na ho ba? Hindi pa. May nabulaklak ng iba. May namulaklak na rin. So, pwedeng isabay yung may mga bubuyog doon. Nakabantay na ang stainless be. Bubulaklak pala. Kasi doon namin, hindi kami nyugan din doon. Oo, gusto rin ng stainless Yeah, yung kaya mas marami akong nilagay doon. Bukod pa doon sa bundok. Sir HBR, JR, nakita natin. Sobrang laki, sir, nung development. Sobrang laki nung ginanda. Nung time na pumunta ako dito 3 years ago, yung goat parang learning pa, no? Learning pero aggressive na noon eh. Malaki na rin. Pero this time talagang ibang level, sir. Paano niyo po ginawa yun, sir? Para sa akin, anumang bagay ang iyong ginagawa, ay dapat ay focus. Iwasan yung gaya-gaya. Ano? So, pag-aralan mabuti, dahil yun ay bawat investment, Gastos. Gastos. Gagawa ka ng katulad sa baging breeder ng US Mover Goat. Gagastos ka sa paggagawa ng bahay. Gagastos ka sa pagtatanim ng mga pagkain. Gagastos ka sa mga tauhan. Bukod pa sa mga bibilin mo mga hayop na talagang ang quality ay pang breeder.
So, kung ikaw ay hindi dyan nakapokus at ikaw ay parang napagaya lamang, sayang ng capital, sayang ng panahon, sayang din ng mga hayop. So, dapat ay talagang mag-focus. Oo, ibig sabihin, sir, before mo umpisahan to, talagang desidido ka dapat. Yeah, hindi lang dapat talagang marunong, napag-aralan mo na. Pinag-aralan na. Bagamat kami walang alam, imagine si JR, bagamat siya ay civil engineer, wala namang kalam-alam yan sa hayop. Kahit ako, wala din akong alam sa pagkakambing. Opo. Bagamat ako'y farmer, galing ako sa pamilya ng farmer, wala naman na kaming alagang kambing. So, kaya dapat pinag-aaralan din. At huwag sasabihin yung alam ko na yan, ako ay marami na naka-experience, hindi ko sinasarado ang isip ko na sapat na yung alam ko sa bawat pagkakataon. Habang ang tao ay tumatakbo ang araw, tumatakbo ang buhay, habang nabubuhay pa, dire-diretso ang pagdami ng kaalaman. So, hindi dapat magsabi na, ay, alam ko na yan. Hindi, araw-araw makaka-encounter ka ng kakaiba na time na para ikaw ay mag-adjust. At yan naman mga problema sa pagkakambing, yun na may rest din. So, huwag kang matatakot dun sa rest. Yung mga rest na yun ang gawin mong parang hagdan. Okay. Gamitin mo siya para ka matuto. Pero kung nagka-problema ka, halimbawa may namatay, nagkasakit, natakot ka, tumigil ka, tapos na. Tapos na ang pulong. So, dapat yun ang pinakang nagkastusan ka, kailangan kumita ka sa alam mo. Mapag-aralan mo, doon ka kikita. Hindi ka doon lugi. So, yung mga pag nagkamali ka, nadagdag gastos, okay lang yon kasi part ng learning yon. Normal lang yun. Oo. Dahil lahat naman ay nag-aral ka din at naka-experience. Ang importante, mai-correct mo doon. Correct mo. Mali. Maitama mo. Maitama mo. Mapag-aralan mo. Opo. Doon ka kikita. Doon ka kikita. JR, ikaw naman, kasi nung unang punta natin, nag-work ka pa, but this time, full-time. Dito sa family business, ibang pang-business, at dito sa farming. Ano naman ang masasabi mo na ito yung na-contribute mo, bakit gumanda yung goat farm? Well, ano lang po, sa totoo lang po, nag-enjoy lang din po ako sa farming. So pag na-enjoy mo at nag-focus ka po dun sa current po trabaho ko as farm manager po sa farm. So nag-focus lang po ako sa pag-improve sa program, sa quality po nung mga alaga namin. So pag inalagaan niyo po yan ng ayos, kung sana naman po yung dadami at gaganda. So ako po, hindi ko po nakikitang na malayo na po yung narating ng farm. Okay. Actually, nung napanood ko lang po nung isang araw, yung vlog nyo before, at kinompare ko po yung vlog natin. Sabi ko, layo na Layo pala na. ng hindi ko lang napapansin. So, yun nga po, years of dedication. Pati, yun, enjoy mo lang. Ito, nag-start nga po to as hobby eh. And yun lang po, may kwento ko lang. Kami din po ni HBR, normal pong magka-tuition. Okay. Pero para masabi mong tuition yan, dapat may natutunan ka. Hindi mo masasabing tuition yan, example, may namatayan ka ng kambing, or may nangyari. Hindi mo masasabing tuition yan kung wala kang matututunan dun sa experience na yun. Experience yan, yes. Opo. Kaya nga tuition direct para matuto ka. So yun po, pag may mga ganong pangyayari, so alamin mo, pag-aralan mo para doon ka matuto. And kami naman direct trial and error din kami. May napapanood kami sa seminar. Pero yung nakukuha namin sa mga ganon, tina-trial and error din talaga namin. Hindi namin lahat kinukuha na information. So, yung tutugma lang sa amin. Lahat ng nandun na present na information, pakikinggan mo, pero pipili ka ano yung applicable Opo. sa tingin mo para sa inyo. Yes po, totoo po yun. Kasi sa ibang farm direct, iba yung practice nila. Okay. Natugma yun sa kanila. Sa amin, may iba kaming practice na natugma sa aming program. So, hindi po ibig sabihin nun ay mali sila or mali kami. May iba-iba lang po talaga kaming paraan. Yeah. Na pareho po kaming tama. Yeah. Jer, ang gusto kong itanong sa'yo, kasi okay, second generation ka na, maswerte kasi andyan si HBR na may father ka na talagang nagbigay din ng opportunity sa'yo, no?
In your case, kailan mo nasabi sa sarili mo na mahal ko itong ginagawa ko? Ako naman po, sa totoo lang, hindi po ako mapili sa trabaho. Basta maibigay lang po ni Daddy, ni HBR, na ito po yung gagampanan ko. Ako po willing talaga. So, hindi po naging mahirap sa akin yung pag-transition from pagtuturo or civil engineer to farmer. Kasi basta makita ko lang po si Daddy na nag-e-enjoy din po ako. I-enjoy ko din po talaga ang farming. So ngayon, sobrang mahal mo na to. Ito na yung masasabi na, ano ba, career mo to? Pwede po. Kasi malaki na rin po yung nai-invest namin sa pagkakambing. And somehow nakikilala din po yung farm. So, i-maintain ko po yung quality or pagandahin ko pa po yung quality ng alaga namin. So, improve pa po namin yung business. Sabi ko mga ka-GR, hindi lamang ang nagiging capital ay pira. Ang magandang reputasyon, capital din yan. Yes. Napakalaking capital niya. Kung ikaw mapagkakatiwalaan, Yes po. ikaw ay maraming magiging kliyente. Pero kung ikaw ay nagawa ng hindi tama, ay hindi maganda yon. Kaya sabi ko, kung ano lang yung makaya natin, yun lang. Kasi hindi ko sabihin ay maging tuloy-tuloy yung maging successful na negosyo. Ano mang negosyo? Anong mang negosyo? Sir, dito sa goat farming, dahil priority nyo yung reputation, of course, I'm sure ginagawa, yan din ang principle nyo sa mga main businesses ninyo, ibang business nyo. But dito sa goat farming, paano nyo yan ginagawa para buo yung tiwala ng bawat customer ninyo? Ito, pag sa good farming, breeder, kung nakikita mo na may hindi magandang klase, alisin mo na. Alis na kagad. Alisin mo na. Parang sa kahoy tinitrim, alisin Okay. mo na. Kung siyempre, ang breeder dapat palibil up, hindi sa pababa. So dapat tuloy-tuloy humahanap ng halimbawa back. Tuloy-tuloy yung pagkuha mo ng mga high quality na yung kasi mga modelo na ngayon. Siyempre, tapos hindi naman ko mo sasabihin mo imported yan, yung is abga. Hindi. Titingnan mo dyan na yung structure, yung quality niya. Kung ano yung talagang maganda. Marami lang naman sasabihin ay abga. Kaya yung abga, marami namang klase din yan. Yun ay dapat ay nakapokus doon na magandang quality na kukunin. Yung mga reject, alisin. Yun. Para wag nang mangalat. Huwag mag-inayang doon sa reject. Wag nang mangalat kasi pag Makakasira. pinangalat mo yun, kakalat pa yun. O edi sa iyo pa lamang alisin mo na yung yung hindi dapat. Baka papaluhain niyo ako direct. Hindi. Na naman, parang mga tanong mo sa akin, parang Kasi impronto tayo, impronto. Impronto. Walang Ayun sir, naalala ko na. Okay. Dahil andito kayo sa goat breeding. Breeding po yung business model ninyo. Ang binibenta nyo ay magandang quality para sa ibang farmer na mag-upgrade ng kanilang herd. Sir, dito sa goat farming, ano po ang mas magandang negosyo? Yung breeding o yung fattening? At bakit? kayo na po. Breeding at Breeding or slaughter? Breeding or Tatay. slaughter? Kasi depende sa nagpaplano. Okay. Kung ang plano mo yung meat talaga, dapat kukunin mo yung mga back, i-level up mo yung i-upgrade mo yung mga native. Pero yung native, dapat i-upgrade muna yun i-cross muna sa Anglo-Nubian. Sa Anglo muna. Pwede rin pwede rin po sa anin. Okay. Sa akin, ang purpose nun, magkaroon ng sapat na gatas. Pangalawa, lumaki pa para dumami ang meat. Okay. Bago bibirahin ng Boar. bower. Ng boar. Para mas dumami pa ang meat niya. Parang ito ba yung three-way cross? Sir? Yan po yung bowang. Kahit naman po sa mga seminar sa mga YouTube na napapanood ko, yun din ang advice. Yan muna. Kahit yung mga professional. Native to to Anglo. So sa akin, pwede din ang Nubian. Ang sa anin. Kita mo lang po ang laki. Tapos saka pa yung Yes, so sir. kung gusto mo breeder, talagang magsimula ka sa mga breeder na material. Quality talaga. Huwag kang magsimula nung saan ka nagkuha ng kung ano. Oo. Sapagkat
sayang na pag-aalaga is ang gastos, Yes. pero yung ipoproduce mo naman ay hindi naman magandang quality. Yes. Ibig sabihin, sir, pag breeding, capital intensive, sir. Oo, talaga. Dahil Ano talaga? may presyo. Hindi pwedeng, talagang best of the best lang. Unang-una, yung bahay, dapat pang-breeder. Diba? Oo. Ang pagkain niya, pang-breeder Pang-breeder. talaga. Oo. Kaya nga tayo direct nag-i-import pa sa US eh. Kasi sa US yung pinakamagagandang klase ng Boers na pwedeng i-export pa-import pa puntang Pilipinas. Kasi ang Boers directly yan eh, from South Africa yan. Pero hindi tayo pwedeng kumuha doon kasi Sa South may Africa. mga restriction tayo eh sa importation. So best bet talaga natin sa US pa talaga mag-import. So yung mga smaller farmers, sir, na ang best talaga para sa kanila ay for slaughter or for fattening. Yan talaga yung business model Yes, nila. Okay. Sir, may mga nagsasabi na nagkakambing. Ito siguro yun doon sa mga slaughter or fattening. May nagsasabing kumikita, may nagsasabing hindi kumikita. Ano po ang cost nun? Eh kung ikaw ay parang ningas kugon, hindi ka kikita. Hindi ka talaga kita. Dapat consistent yung pag-ano mo. Ang iyong, kung ano yung pinalano mo, sundan mo, i-improve mo, hindi sa paatras. O, katulad doon kami breeder. Gaano kalaking gastos ang mag-invest sa milk? Oo. Bili ka ng freezer. Grabe, no? O, magkano ang gastos para mapalaki mo ng 3 buwan yung isang Boer kid? O, nakita mo po kanina, 1 liter, isang susuhan laan. O, kung mabibili mo yan ng 100, more or less, 20,000 ka, minimum, magagastos mo sa 3 buwan. Sa pagpapalaki, sir, O, ng isa. kung mabibili mo ng 100 pesos per liter, saan ka naman bibili ngayon ng 100 pesos per liter? Kung hindi mo kaibigan ng dairy source, farm, ang source. O, kami noon, nakadanas noon, 200, wala pang mabili, 190, marami yan, 160. Hindi ka pa 200 makabahagi. plus na ho. Ha? 200 plus na. Oh. Ayun, kung 200 plus yan, ibig sabihin, pag pinasuso mo yun ng hanggang 3 buwan, dinuble yung presyo sa 200, 40 mil. Paano mo ibibinta yan ng Oo. ibabang presyo? Mahirapan ka na. That's the reason why nagkaroon na kayo ng saanin para mag-produce kayong sariling milk para doon sa mga breeders ninyo. Oo, para ma-reduce yung aming mga binibili. Marireduce. Sapagkat hindi naman lagi naaasa ka sa mga supplier. Opo, opo. Dahil sila naman, kuminsan, alimbawa, wala din gata sa panahong yon. Paano kung nag-anakan yung mga Boer mo na kinulang ka sa gatas, kailangan talaga kayo may stock. Pati long-term direct, mas sustainable yun. Yeah. Hindi na kami bibili. Kung ano yung pinoproduce na, yun na lang gagamitin namin. So ngayon lang direct magastos, pero in the future, wala na kami gagastusin dyan. Tingin ko, Director, mga next year, bago matapos ang taon, ay pare ko almost enough na ang aming gatas. Ang gatas. Hindi na kayo bibili sa labas. Kung bumili man ay talagang minimal na. Oo. Big percentage magagaling na sa sarili nyo farm. Okay. Sir, kasi may mga breeder din na mas maliliit sa inyo. Ano naman po ang advice nyo sa kanila para mag-thrive yung business nila? The same approach laan din. Kung ang kaya mong alagaan ay 5 piraso, hanggang 5 kalaan. Pag padamihin na hindi mo kaya. Katulad ko kanina, nasabi ko, hanggang dyan na lamang kami. Hanggang dito na lang. Hindi Ito na pa, kami, pag napuno na yung mga gutaws namin, hanggang dyan na lang. Sapagkat hanggang doon lang ang kaya namin. Okay. Sapagkat pag dinamihan na, hindi na yung pang-relax. Di ba ka? May baka ma-stress ka na, sir. Stress na ang Kasi dulo yan. dadami rin yung problem mo, yung need mo sa pakain, sa gatas, Lahat. sa market, lahat, Oo. infrastructure. Kung ano lang yung kaya. Eh, kung ang kaya ng mga maliliit na paramira, yun lang. Yan lang. Pero, kita rin naman sila dahil unang-una sila mismo nagkatrabaho. Kami, hindi naman kami nangungumpay. Opo. Diba? Hindi naman kami nagtatanim, hindi naman kami nagtatabas. Lahat yun, babayaran Binabayaran lahat ko yun. lahat yan. Hindi naman kami nag-aalaga, nakabukod pa. Oo. O, magkano ang gastos niya mga yan na nag-aalaga? Mabuti ako libre sa manager.
Kailangan din kumita si manager. Halos libre ako eh. Alis libre. Libre naman pabahay eh. Libre pabahay, libre Ganun, pakain. ganun Hindi daw halos talaga. libre Ganun na. daw talaga pag anak. Kung madrona, Oh. tapos siya pa ang bet. Oh, siya pa yung bed. Siya pa ang... Magmamarket. Magmamarket. Sabi ko yan, yan. Ako pa nag-ultrasound. Ikaw pa Lahat. nag-ultrasound. Siya naghihindo ko. Sila kasama. Okay. Papaligo, nagugupit. Ako namin natulong din pero more in yun, sa pabahay, sa mga logistic, mga ano lang. Si Sir HBR talagang yung kung mapapanood nyo o panoorin nyo yung naunang feature natin sa kanya 3 years ago, si Sir ay from rag to riches talaga, sir. No? Sobrang inspiring yung kwento ninyo na, di ba sir, parang nakapaka-imposible na narating mo yung ganitong success doon sa dati supporting ka lang para makapag-aral ng college. Yan po yung nagkapasalamat din ako na pumarito ka noon sapagkat nung ko lang nasabi na yun ang mga nadanasan ko, mga karanasan ko. Ngayon, may record na. Yes. Nakikita na ng mga anak ko, mga apo ko. Hindi na mabubura yun, alam mo nila. So, ibig sabihin, naging daan yun na yung pagparito mo na na-share ko. Na-i-share. Hindi naman. So sir, may advice ho ba kayo or last word doon sa mga audience natin, sir? I'm sure mapapanood nila ito at may excite sila doon sa development ng inyong farming business. Sa akin, kung sila matutuwa na mag-imbes sa US Bower Goat Farming, kasi US yung amin eh. So, focus ka lang sa US. Okay. Huwag yung maraming focus, maraming So, kung ano lang kakayanan mo, gayon lang. The best ay huwag mo nang ilayo yung farm mo sa feeling mo. Sapagkat lalaki ang iyong gastos. Siyempre, magkaka-security, dahil siyempre baka may makagusto na So, mas safety, kalapit mo lang. Kung gusto mong puntahan mo, saglit lang. Okay. Kung ano lang yung kaya. So, huwag pilitin na yung malaki agad na hindi naman So, pag-aralan na mabuti. Sapagkat yan naman ay hindi ka malulugi. Opo. Ayusin lang po yung pagpapatakbo ng farming, ng farm na gaya, na good farm. At saka yung kung dumating sa problema, lagi naman, kahit naman anong takbo ng buhay, may problema eh. Okay. Huwag mahihinaan ng loob. I-correct mo yung mga pagkakamali. Doon ka kikita. Doon ka kikita. Huwag kang matatakot, huwag kang aayaw. Maliban na lang na talagang gusto mo nang umayaw. Pero bago ka papasok diyan, pag-isipan mo na 10 beses. 10 beses. At kung ka may aayaw, pag-isipan mo rin na 10 beses. Dahil sayang naman ang investment mo kung hindi pa nag-ROI. At kung nag-ROI naman bakit ka naman aayaw? Oo. Kasunod na nun ay profit. Yes po. Tama po. Okay. JR, bago doon sa kung anong message mo doon sa mga audience natin, gusto ko lang itanong na mahirap ba yung ginagawa mo, nakaka-pressure ba na ikaw yung parang successor ni Sir HBR dito sa farming venture? Sa akin naman po, parang sa lahat ng bagay naman po sa simula mahirap eh. Okay. Pero over time po makaka-adjust naman po. Ngayon okay na naman po ako. Adjusted na. So ngayon enjoy na lang po ako sa farming as ko na rin pampatanggal din ng stress. Okay, ano naman ang pwede mong message sa mga audience natin? Ayun po, pwede ko bang i-market direct? Naman, syempre, oo Hindi, naman. baka Hindi, pwede. Oo. So, yun po, sa mga kapwa goat farmers ko po, yun, Apo. tuloy lang po tayo sa pag-improve ng bower goat industry. Okay. So, pag may problema po tayong makakaharap, yun, try lang po natin na i-solve po yung mga problems natin. And wag po tayo magki-quit. Marami po kasi ngayong nakikita ko, nagka-problema lang, nag-quit na. So, Quit na. laban lang po tayo kasi pag natapos po natin yung problema ngayon, success na po agad tayo nun. Malay mo, after that problem pala, jackpot pala yung Jackpot susunod. na, opo. Totoo po yun. And sa mga kapwa goat farmers ko po na naghahanap po ng quality bower goats. So, Yan.
Pwede nyo pong i-visit sa FB page po namin, ang HBR Jacob Goat Farm. Then nandun na po lahat ng mga contact details Contact ko. details. So tawag na lang po kayo para ma-entertain ko po yung mga inquiries nyo. Yan. JR, sabihin mo na rin yung phone number na tatawagan nila. Ayun, ang phone number ko po ay 0926-660-5005. So tawag na lang po kayo kasi sa totoo lang po, napakarami pong nag-i-inquire. So, hindi ko Oo. po ma-accommodate lahat. So, The best through- talaga yung call. Opo, true call na lang po para mabilis ko po kayong ma-entertain. Entertain. Yan. So nationwide po yan kahit saan sa buong Pilipinas. Opo, from Luzon to Visayas, Mindanao, Mindanao. po, nakapag-deliver na po ako ng mga goats. Yan. So, maaasahan niyo po yung quality bower goats po namin Yan. kapag nag-avail po kayo. Nakita naman natin doon sa pinasyal natin. This time yung tour natin mas detalyado yung na pinakita natin yung herd. Okay. Mas Kita- nag-focus po tayo ngayon sa ano? Yeah. Sa goat farming only. Ano po? Yes. Next time po sa ano? Oh, sa next time sir mga- gusto kong makita Oo, talaga yung Nara farm. Okay. Bigyan Check. na ano. Next JR. time may ano na po, stainless honeybee na. Yan. Thank you so much. Thank you po. Sir, Thank you, HBR, Direk. thank you po. Thank you very much. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.